Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guides, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mapapatid for this reading. Spirit guides and may messages, anong love connections, lessons in life and guidance ang nais niyong ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig ang nais niyong ipabatid sa amin sa reading na ito. Ano kayang love connections at love life ito? Ano kayang kwento ng buhay na naman ito? Spirit guides, send me messages. Oops. Okay. Tignan natin ngayon. Parang may nakikita ako ditong pang LDR to ah. Nine of Cups. Two of Swords. Six of Wands. The Star. The World. Five of Cups. Knight of Wands. And tignan natin yung bottom of the deck. Eight of Cups. Meron ditong magbabalik sa buhay ninyo. Isang taong linisan kayo, nagkahiwalay kayo or umalis sa piling mo. Isang taong maaring lumayo, nang iwan. Kaya sobra-sobra yung parang lungkot na naramdaman mo nang iniwan ka ng taong to. Kasi syempre, kung nagkaroon kayo ng relationship, nagmahalan kayo, eventually hindi nagkasundo or biglang nagkaroon ng problema, itong taong to umalis. Wala ako nasisense sa ngayon na third party. Kung meron man, isiguro yung pangarap ng taong to. Kaya siya lumayo. At hindi niya kayang balanse o i-prioritize. Yun nga, balanse ng kanyang relationship dun sa mga pangarap niya na gustong matupad. Pero sa paglipas ng panahon, etong taong to nagkaroon ng regrets. Ibig sabihin, bakit ko pinakawalan tong taong to na tunay na nagmamahal, sumusuporta, umuunawa sa akin na pwede naman ako maging successful dun sa pangarap ko. Nakasama ko tong taong to. Kaya sobrang naramdaman niya yung lungkot at yung regrets. Sobrang naramdaman niya yung pagsisisi dahil sa ginawa niyang pang-iwan sa'yo. So yun yung parang pinaka third party dito. Ngayon, kung meron mang third party, another person involved dito, ganun din yung nararamdaman niya ngayon. Maaring hindi rin naging maayos ang kanilang pagsasama at eventually, dun niya pinagsisisihan yung nagawa niya sa'yo. No, parang hindi rin naman sila naging successful or hindi rin naman naging maganda yung pagsasama nila. Doon niya na-realize na ikaw yung isang mabuti, sobrang... Kasi minsan, kung sino pa yung mabuti, di ba, sa isang mag-partner, sila yung inaabuso. Yung kabaitan nila, sila pa yung niloloko, di ba? Kasi masyado nagiging komportable yung person na yun. Example sa'yo, sa kabaitan mo, ang ginagawa niya ay okay lang. Nakakagawa ng kalokohan na paulit-ulit hanggang eventually, di ba? Hindi nila alam kahit sobrang nasasaktan ka na. Tapos yung ginawang iwan ka pa, ipagpalit sa iba. Eventually, na parang panandalian lang naman, ayun, sisisi ngayon siya. Gusto niya ngayong bumalik sa'yo. So, maaring nagpaparamdam tong taong to. Pero ikaw kasi, you are already fulfilling your dreams. Maaring nagpunta ka sa ibang bansa.
trabaho ka doon, nag-move forward ka na sa buhay mo, nagiging successful ka, no, yung sa achievements mo sa sarili mo, tinutupad mo naman yung sarili mong pangarap. Nang iniwan ka ng taong to, nag-focus ka na lang sa sarili mo, at doon mo na talaga inilaan yung attention mo, yung effort mo, doon sa dreams mo, achieving your dreams, at maganda ang kinahantungan sa'yo, maaring sa ibang lugar o sa ibang bansa, doon mo tinutupad ang pangarap mo. Okay? And meron ditong star. Ibig sabihin, there's still hope na pwedeng tanggapin mo tong taong tong muli, dahil kung lubusan siyang humingi ng tawad sa'yo, there is still hope sa inyong dalawa. Ngayon lang, medyo nahihirapan kang mag-decide to accept this person. Kasi okay ka na eh. Kumbaga parang ang ganda-ganda na ng takbo ng buhay mo. Tapos, bigla na lang susulpot siya. Diba? Na parang, ano ba, naka-move on ka na. Tapos ngayon, parang guguluhin mo na naman yung isip at damdamin ko. Parang ganon. No? Pero, kaya naguguluhan ka. Pero, I can sense here na you still have feelings for this person. Although, sa ngayon, syempre, nagpo-focus ka sa sarili mo. Pero, yun din yung parang ipinagdarasal mo eh. Meron kasi ditong Ace of Pentacles. So, ibig sabihin, maybe this is a sign of a new opportunity for you to start over with this person. But this time, it will be a stable relationship na. And nandito si Six of Pentacles, ibig sabihin, it will be a give and take relationship na. Hindi na siya yung parang ikaw lang yung umuunawa sa mga ginagawa niya. But this time, it will be two-sided na. Hindi na one-sided lang na relationship. And nandito si Knight of Swords. So, ibig sabihin, talagang itong taong to, nais pumunta sa'yo. At, it will be, kasi yung wands tapos yung swords pa. It will be more, sabihin natin, open communication na. Kung ano yung thoughts and feelings niya sa'yo is ilalahad niya. At the same time, yung passion, yung kagustuhan din niya na muling makabawi sa'yo. So, yun yung parang gusto niyang gawin. Bumawi sa kanyang mga naging pagkukulang or pagkakasala sa'yo. Maybe, it's the best time for you to reconcile, or if you are still undecided, pwede naman, hindi naman kailangan madaliin. Hayaan mo munang maramdaman mo ng husto, yung tamang panahon na kung kailan you will accept this person back into your life, lalo na kapag feel mo talaga yung sincerity niya sa paghingi ng tawad at yung gusto niya talagang makabawi sa lahat ng kanyang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Pero yun yung malakas na chance na mangyayari dito. At nandito si Nine of Cups. It will be a wish fulfillment kasi ang ganda na ng takbo ng buhay mo, tapos itong taong to nagbabalik at humingi ng tawad. Maybe, yes, maybe it's the right time, no? And it will be a wish fulfillment para sa'yo na yung maaring pinagdarasal or minamanifest mo pa rin na itong taong to magbalik na meron ng pagbabago. At this time, it will be a give and take relationship and it will work out for the best. Soulmate, yung lumabas. Yes, this is your soulmate. Baka kasi siya talaga yung soulmate mo. No, hindi naman kasi ibig sabihin soulmate talagang palaging sa lahat ng bagay magkasundo kayo. No, pero ibig sabihin lang yan na mas malakas yung connection ninyo, that you feel each other, nagkakaroon din ng mga challenges. Ang maganda niyan is yung challenges na yun nalalagpasan.
after some lessons, after some realizations, 'di ba? At nagiging maganda sa panibagong pagkakataon. Which is, yun na nga, itong taong to nais bumalik sa'yo, mingi ng tawad, at nais makabawi sa'yo sa kanyang mga naging pagkakamali. Why not? Maybe, pareho kayong nag-heal, you will recover from the pain of the past, and you are ready to start over again. Back together for a new start, for a generous and more giving and more give and take relationship na this time. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.